Mga kaibigan, handa na ba kayong makinig sa isang kwentong magpapakilabot sa inyong mga gabi? Sa video na ito, malalaman natin ang alamat ni Mang Tasyo sa Bundok Makiling, isang matandang ermitanyo na sinasabing nagtatago sa kagubatan at may mga kakaibang nilikha. Habang nagkakamping ang magkakaibigan, isang malakas na bagyo ang nagdala sa kanila sa gitna ng kagubatan kung saan nagsimula ang kanilang bangungot. Ano nga ba ang tunay na nangyari kina Ruben at Bella? At ano ang misteryo sa likod ng mga anino sa kagubatan? Tara, samahan niyo ako sa kwentong ito na tiyak na magpapakaba sa inyong mga dibdib. Magandang araw po sa inyo mga tagapakinig ng mga kwentong kababalaghan. Ako nga pala si Jomar at nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa paglaan ng oras para pakinggan ang kwento ko. Nakatira kami sa isang maliit na baryo sa paanan ng Bundok Makiling. Lumaki ako dito kasama ang aking mga kaibigan na sina Makmak, Ruben at Bella. Madalas kaming mag-camping tuwing bakasyon at dito nagsimula ang isang kwentong hindi ko malilimutan. Ang mga magulang ko ay mga magsasaka at simple lang ang aming pamumuhay. Pero kahit simple, punong-puno ito ng mga alamat at kwentong kababalaghan na nagpasalin-salin na sa aming baryo. Sa isang malamig na gabi sa kampo sa paanan ng Bundok Makiling, nagtipon kami ni Makmak, Ruben, Bella at iba pang mga kampingero sa paligid ng apoy. Ang mga bituin ay kumikislap sa kalangitan at ang malamig na hangin ay nagpaparamdam ng kakaibang kilabot. Habang nagkukwentuhan kami, tinanong namin si Cecilia tungkol sa alamat ni Mang Tasyo, isang matandang ermitanyo na sinasabing nagtatago sa kagubatan ng Sierra Madre. Alam niyo ba, sabi ni Cecilia, ginagamit ni Mang Tasyo ang kagubatan upang iwasan ang mga awtoridad. May ilang mga hiker na nakakatagpo sa kanya o sa kanyang mga kakaibang nilikha. Habang nagsasalita si Cecilia, ang mga mata niya ay nagiging malalim na para bang may itinatagong kaalaman. Ramdam namin ang bigat ng kanyang kwento at ang mga anino sa paligid ng apoy ay lumalapit. Kinabukasan, nagpasya kaming mag-hiking sa Matpulag. Ang araw ay sumisikat at ang langit ay maliwanag na walang indikasyon ng masamang panahon. Habang naglalakbay, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ang daan ay naging maputik at madulas at nahirapan kaming mag-navigate. Sinubukan naming magtago sa ilalim ng mga puno, ngunit ang ulan ay walang tigil. Ang bawat patak ng ulan ay may dalang lamig na tumatagos sa aming balat. Dahil dito, napilitan kaming magkampo sa gitna ng kagubatan. Itinago ko ang aking pag-aalala tungkol sa mga kamakailang pagkawala sa lugar. Ngunit ramdam ko ang kaba sa aking dibdib. Nakakita kami ng kanlungan at nag-aayos para sa gabi. Habang nagbabasa ako sa loob ng tent, narinig ko ang isang kakaibang ugong sa labas, ngunit pinili kong manatili sa loob. Iniisip na baka ito'y dulot lamang ng hangin. Habang patuloy ang gabi, naririnig ko ang ugong na palapit ng palapit. Ang dilim sa labas ng tent ay lumalalim at ang mga anino ay nagiging mas nakakatakot. Sinubukan kong magtakip ng kumot, ngunit ang ugong ay tumatagos sa bawat sulok ng tent. Sinubukan kong alertuhin sina Ruben at Bella, ngunit si Ruben lang ang tumugon at pinaliwala ang ingay. Baka hangin lang yan, sabi niya. Sa aking pagtingin sa labas ng tent, nakita ko ang isang nakakabahalang figura na naglalakad sa dilim. Ang puso ko'y bumilis, ngunit inisip kong ito'y ilusyon lamang dulot ng pagod. Nang magising ako muli dahil sa malakas na ugong, nagpasya akong tingnan ng aking mga kaibigan. Ang kaba ay bumabalot sa akin, ngunit kailangan kong malaman kung ano ang nangyayari. Sa aking paglabas ng tent, natagpuan ko sina Ruben at Bella na patay na. May mga kakilakilabot na sugat sa kanilang mga katawan. Ang dugo ay nagkalat sa paligid at ang kanilang mga mata ay nakatingin sa kawalan. Ang mga sugat nila ay hindi gawa ng tao o hayop. Parang may isang bagay na hindi ko maipaliwanag ang nagdulot nito.
Ang takot ay bumalot sa akin nang makita ko ang kanilang mga katawan. Sa takot at mag-isa tumakbo ako pababa ng landas naghahanap ng kaligtasan. Ang bawat hakbang ay mabigat at ang mga anino sa paligid ay sumusunod sa akin. Habang naglalakad, nakatagpo ako ng isang lumang silungan sa gilid ng daan. Ang silungan ay puno ng lumang kahoy at mga basag na bintana matagal nang iniwan. Sa loob, nakita ko ang isang tambak ng mga bangkay ng hayop at isang upuang yari sa mga buto. Ang amoy ng pagkabulok ay sumalubong sa akin at ang aking tiyan ay nagliliyab sa takot. Sa labis na pagod, naupo ako sa upuang buto at nakatulog. Ang aking mga mata ay sumara, ngunit ang aking isip ay puno ng mga bangungot. Nagising ako dahil sa ugong. Armado ako ng isang kahoy na pamalo at tumakas mula sa silungan sa pagsikat ng araw. Ang liwanag ng araw ay nagbibigay ng kaunting pag-asa, ngunit ang takot ay nananatili. Habang tumatakbo, naramdaman ko ang mga mata ng kagubatan na nakatingin sa akin. Hindi ko na alam kung totoo ba o guni-guni lang ang lahat, pero ang bilis ng tibok ng puso ko parang sasabog na. Tumakbo ako papunta sa bayan at nakarating sa istasyon ng pulisya, kung saan iniulat ko ang insidente. Ang mga pulis ay agad na nag-imbestiga, ngunit ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalinlangan. Siguro dahil sa takot at kaba ko, parang hindi nila ako agad pinaniwalaan. Pero nang makita nila ang kalagayan ko, nagdesisyon silang sumama sa akin pabalik sa kagubatan. Nag-imbestiga ang mga pulis, ngunit wala silang natagpo ang upuang yari sa buto sa silungan. Ang kanilang mga mata ay nagtataka, ngunit wala silang magawa kundi magpatuloy sa paghahanap. Pero alam ko kung ano ang nakita ko. Hindi ko yon guni-guni lang. Sa kampo natuklasan nila ang mga katawan ni Ruben at Bella. Nawala na ang mga buto at isang bagong, nakakatakot na upuan sa gitna ng kalinisan na tumigil sa pag-ugoy ng lapitan nila ito. Halos hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. Ang upuan na iyon parang may sariling buhay. Parang may malasakit na kwento na gustong iparating. Hindi ko na alam kung ano ang iisipin ko. Ang mga pulis naman, natulala sa nakita nila. Ang bayan ay nabalot ng takot at misteryo sa mga nangyari. Ang mga tao ay nag-uusap-usap at ang mga mata nila ay puno ng takot. Lahat ay natatakot na pumunta sa kagubatan kahit pa sa araw. Ang mga kwentong naririnig ko nagiging mas nakakakilabot bawat araw na lumilipas. Si Makmak ay hindi na muling nakabalik sa normal na buhay dahil sa kanyang mga bangungot at pagkakasala sa nangyari sa kanyang mga kaibigan. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at takot, at ang kanyang puso ay puno ng pagsisisi. Hindi ko na alam kung paano ako makakabangon mula sa nangyari. Bawat gabi, naririnig ko pa rin ang mga ugong at nakikita ang mga anino. Ang alamat ni Mang Tasyo at ang kanyang mga nilikha ay lalong naging kilabot at babala sa mga maglalakbay sa kagubatan ng Metpulag. Ang mga kwento ng mga nawawalang hiker at ang mga kakaibang nilalang sa kagubatan ay naging bahagi na ng alamat na patuloy na kinatatakutan ng mga tao. Ang takot at misteryo na bumabalot sa lugar na iyon tila hindi na mawawala. Mga kaibigan, ang kwentong ito ay nagpapaalala na may mga bagay na mas mabuti pang hindi tuklasin. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas maraming nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload, ingat kayo at huwag kalimutang magdasal bago matulog. Paalam.